Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. O guys, let's go! Saan napunta ang common sense ng senador lawyer na ito? Ito nga ang naging komento ng mga netizen sa naging controversial na pahayag ni Senator Chis Escudero na tila ba minaliit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kapangyarihan nito na kung kaya niyang magveto ng isang bill at hindi raw siya sigurado kung si President Bongbong Marcos ay pwedeng ibito ang isang batas na ginawa noong hindi pa raw ito inihalal bilang Pangulo ng Bansa. Kaya naman to the rescue ang batikang abogado na si Atty. Nick Nangit at diretsahang binweltahan ng naturang senador. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang umani ng samutsaring reaksyon sa mundo ng social media matapos ang naging controversial na pahayag ni Senator Chis Escudero na hindi raw siya sigurado kung si President Bongbong Marcos ay pwedeng ibito ang isang batas na ginawa nung hindi pa raw ito inihalal bilang Pangulo ng Bansa. Ayon pa sa naging pahayag ni Senator Chis Escudero, I am uncertain if PBB can veto a bill passed by the previous Congress when he was not yet president, if he cannot sign it because the signatories will be composed of past present officials that did not serve at the same time. Can he veto it? It's a unique legal quandary. End quote. Ito nga marahil ang katanungan ng naturang senador sa veto power ng isang Pangulo ng Bansa. Matatandaan ilang senador na ang dismayado sa pagveto ni PBBM sa Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Act kung saan ay pumasa ito sa Kongreso noong hindi pa ito presidente. Dahil nga dito ay tila hindi nakapagpigil ang abogado na taga-suporta ni PBBM at naglabas din ng kanyang pahayag ang batikang abogado na si Atty. Nick Nangit at diretsahang nilektura ng naturang senador. Aniya, iba ang posisyon ng presidente sa katauhan ng presidente, no memory gap lalo na sa mga nag-aaral ng batas. Narito ang kanyang naging pahayag. Veto power. Katalino rin itong chiswis. Iba ang posisyon ng presidente sa katauhan ng presidente. Kaya nga ang katapusan ng termino ng posisyon ni dating Pangulong Duterte ay 12 noon ng June 30. Kasabay naman ang panunumpa sa posisyon ng bagong Pangulong Marcos ay para walang puwang sa katungkulan, no gap, no memory gap, lalo na sa mga nag-aral ng batas. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ang posisyon ng presidente na mangangalaga at magpapatupad ng konstitusyon at lahat ng batas sa buong republika. Pues, hindi ibig sabihin na dahil iba na ang mga mambabatas na nagsipirma sa panukalang batas noon, iba pa ang Pangulo ay hindi na ito pwedeng galawin ng susunod na Pangulo. Maaring lagdaan niya ang buo o may hindi pagsang-ayon sa ilang probisyon ng panukulang batas. Maari rin niyang hindi ito lagdaan at maari rin niyang ibalik ang hindi sang-ayunan ang buong panukalang batas. Presidential prerogative. Ano ang epekto? Una, kung lalagdaan ng susunod na Pangulo, may pagtutulman ito o wala sa ilang probisyon. Magiging batas yan, maliban na lamang sa probisyon na tinanggihan at ipinaliwanag niya ang kanyang dahilan. Pangalawa, kung hindi lalagdaan at dididmahin na lang niya ang magiging batas pa rin yan pagkatapos ng 30 araw dahil nakasaad yan sa konstitusyon. Pangatlo, kung ibalik naman niya sa Kongreso at hindi sang-ayunan ng buong panukalang batas, hindi yan magiging batas. Nasa Kongreso na kung aayusin uli ang panukalang batas o i-override at baliwalain ang veto o pagtanggi ng Pangulo. Ang mahirap sa ikatlong opsyon na override ay kapag nagkaproblema sa pagpapatupad ng batas
magkakasuhan pa, magtatalo-talo maging ang ahensya mismo ng pamahalaan, magastos at mauwi lang sa pagtanggi sa batas at pagdeklara ng Korte Suprema na lumalabag ito sa konstitusyon. Pinatagal pa. Kumbaga, ang haba-haba man ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Dadak-dadak muli ang mga kasabwatang nga nawala sa katinuan maliban sa himuriang wexpack ng Reyna ng Merienda. Bakit ba papatagalin kung depektibo talaga? Kadalasan kasi sa Kongreso, nagmamadali sila o kaya'y wala talaga o kulang-kulang alam sa batas at kahihat na ng batas. Gustong makakota para sa susunod na eleksyon o para sa mabangong pangalan. Kaya wais si BBM. Yan ang dahilan kaya hindi niya nilagdaan ang HB number 7575. Ipaliliwanag pa natin ito sa tambayan at sa mga vlogs. Reason for veto. Ngayon ang tanong, bakit hindi napirmahan o pinirmahan ni PRRD? Marahil may paggalang siya sa pagpapasya ng susunod na uupo. Statemanship yan na ang pagkakaintindi ng mga kakampuet at kakamputa ay limitado lang sa hindi nagmumura. Marahil siya mismo ay tumututol, subalit hindi naman siya obligadong magbigay agad ng kanyang dahilan. Pasok pa naman sa time period mula nang natanggap ng kanyang opisina. Kung baga, hindi pa expire o nagpe-prescribe ang tawag dyan sa ilalim ng batas. Para sa pagpasyahanan niya, hindi nga lang naubos ang panahong iyon at pumasok na ang susunod na Pangulo. Legal consequence of the previous presidential action. Kung sakaling may tama itong si Chiswis at meron ngang tama, di ano ang mangyayari sa tuwing malapit ng magpalit ang Pangulo? Una, pirmahan ang panukalang batas bago bumaba at ipaliwanag ang ilang probisyong tumututol siya kung meron man. Pakyawan kumbaga, bahala na si Batman kung may diferensya o wala ang panukalang batas. Ihahabol ang kaalyado niya ang kahit na ano lang panukalang batas para maging batas na agad kahit wala ng suri-suri. Pangalawa, huwag pirmahan ang panukalang batas bago bumaba. Kapag pasok ito sa 30 araw na palugit, magiging batas din naman. Bakit ka pa magpapakahirap suriin? Kung galing sa kakalyado ang panukalang batas, happy na dahil magiging batas naman yan, tama man o mali. Pangatlo, tanggihan ang buong panukalang batas at ipadala ang buong pagtutol sa Kongreso. Trabaho pa, pero kung masipag ay gagawin yan. Kung galing sa kalaban ng panukalang batas, nga ang kalaban, maghahain na lang uli ito ng dati o bagong panukalang batas sa susunod na Kongreso. Legal consequence of succeeding presidential action. Ano naman ang maaring gawin ng susunod na Pangulo? Hindi siya gagalaw hanggang July 29. Sa July 29 kasi ang ika-30 days na pinakahuling maaring ihaing panukalang batas bago ang huling araw ng pagkapangulo. Dahil nga hindi pa raw siya ang Pangulo noon, wala siyang magagawa. Magiging batas yan. Sa makatuwid, magkakaroon ng gulo, gayong wala namang gulo. Kahit hindi tama ang panukalang batas ayon sa haka-haka ni Chiswis, walang magagawang susunod na Pangulo. Sa makatuwid din, mawawala ng diretsya ang Pangulo, hindi kasi siya makakilos at tila mawawalan tayo ng Pangulo kahit may tao na hinalala at nanunumpa para maging Pangulo. Higit sa lahat, mawawala ang sistema ng checks and balances sa pamahalaan. Kaya nga nagkaroon tayo ng tatlong pantay-pantay na sangay. Ang lehislatura at ekuatibo at ang hudikatura ay para may magbabantay sa kilos ng bawat isa at walang mag-aabuso kahit alam natin ang pinakaabusado ay ang lehislatura case in point, si Penguin. Yan ang tinatawag nating overthinking legal galactic o mental masturbation. Ang tinitignan ng konstitusyon ay yung posisyon ng pagkapangulo, hindi ang tao na nakaupo. Iba ito sa Kongreso. Dahil ang pagpapasya ay bunga ng butuhan na maraming taong umupo bilang mambabatas, hindi lamang sa Senado kundi maging ang kapulungan ng mga kinatawan, nag-iiba ang komposisyon. Ang mga panukalang batas na nag-ungang Kongreso na hindi inihain o naihain sa tanggapan ng Pangulo bago bumaba ang panunungkulang Pangulo ay mawawala ng saysay. Kinakailangang i-refile ito at nagsusulong ng mambabatas at dumaan muli sa proseso ng butuhan. Ayon sa ating konstitusyon, iba rin ang tanggapan ng Pangulo, iisang tao lang ang uupo at gaganap ng tungkulin. Ang mga panukalang batas na ihain ng mga tanggapan ng Pangulo ay pinapadala hindi sa katauhan ng uupo. Ang gaganap na tungkulin ay ang Pangulo na nagkataong nagpalit na. Pipirma kung sakali si BBM bilang Pangulo, hindi bilang isang pribadong mamamayan. Kaya't walang kinalaman ng pagpapalit ng Kongreso sa pagpapalit ng Pangulo. Yan ang nangyayari sa kaisipan ng isang matagal ng mambabatas na nagnuni-nuni na. Hindi naman maantala ang takbo ng pamahalaan kung nakareses o not time ito. Pero ang laki ng abala at mawawala sa pamahalaan kapag walang Pangulo.
Yanin ang dahilan kaya may sistema ng presidential succession. End quote. At yun na nga mga kababayan, ano na At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.